If this world were mine. Hey, Roman 07 days, drop it like it's hot. If this world was mine, take it. welcome po sa aming podcast outdoor. Let's go! Pasensya na, low budget lang po na yun. Sino mga unang magbibigay ng topic? Anong masasabi nyo sa sinasabi ng mga tao na our generation run by our device, tipo gadgets, ganyan-ganyan, social media? Ako naman, tingin ko, depende kasi sa paggamit ng ng device talaga, dahil kasi pag sobra talaga masama talaga. Na parang sabi nga ng katrabaho ko na sa totoo nga pwede na natin gawin lahat sa social media. Hindi tayo matutunan lahat. Gagamitin natin lahat sa tama, 'di ba? Na parang nasa sarili mo talaga 'yun eh. Di talaga maagaw ng tao 'yan dahil knowledge mo 'yan. Para mas sa akin kasi nakadepende rin naman nga 'yun sa paggamit ng tama. Tutusin nga, malaki talaga tulong sa atin ng internet, social media. Maraming knowledge tayo makukuha. Depende lang kung gagamitin mo sa mali or sa tama. Hindi naman talaga nakakaroon yun eh. Siguro kung ano yung tama at mali. Limit lang. Para sa akin naman, nasa paggamit yan. Gamitin ng tama. Gamitin ang tama. If this world were mine. Hey, Roman 07 days, drop it like it's hot. If this world was mine, take it. May tanong ako para sa inyo. Paano nyo na-handle yung mga, like, may ibang tao na may masasabi sa atin, hindi naman mawawala yun eh. Paano nyo mai-handle yung mga negativity na bagay naman nasasabi sa inyo? I don't give a fuck. Bahala kayo. Patang na buhay ko to, bahala kayo. Para sa akin naman, Oo, kasi parang lumaki ako sobrang insecurity ko sa sarili ko. Dinadamdam ko minsan yung mga sinasabi ng iba, ganun. Gantong era ko ngayon, natututo na ako, pre. Nakatira na ako mag-isa. May mga bagay ka na mga hindi na sinasabi. Parang nawawalan ka na ng pake. Gawin mo na lang gusto mo. So, sobrang tayong problema. Unahin mo pa ba yung mga yan, pre? What the fuck? Kasi ang hirap din nung ganun. May nakakasama ka, tapos ang parang negative lang din nung tingin mo. Yun nga, may mga times na pag naman may mga dumadating na negativity na sinasabi sa'yo yung mga tao, na-aware ka dahil sa sinasabi nila, na nakakapag-reflect ka nga na ganyan nga na nagagawa mo, ganyan ang komportamento, ganyan napapansin nila sa'yo. Minsan may nakakatulong na maayos mo yung ganong way. Try nyo wala silang masabi din ako. Pero kung alam mo rin naman na walang kwenta yung sinasabi nila, bakit mo hindi naman din nakakatulong para sa sarili mo. Yung makakatulong lang sa sarili mo, yun lang yung papasok sa tenga. Yung iba labas sa kabila. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. Diba, meron tayong mga times na pinapanood, nakikita, tapos masasabi natin, okay, lesson learned, quotes, mga ganun. Diba, nakarelate kayo sa isang palabas, ganito, lesson. Paano nyo na-apply yun sa buhay natin as a person in this world? Para sa akin, yun ang pinakamahirap yung ma-apply mo talaga sa buhay mo. Nasa tao din yan. Ako minsan, hindi ko sinusunod yung mga yan. Minsan oo. Minsan may mga ibang quotes na parang sinusunod ko. Ganun. Kasi healthy naman siya kung iisipin. Pero minsan hindi ko sila para i-apply. Parang natutuwa lang ako na parang may mga ganon trip na pwede mo din gawin. Pwede mo sila maging ma-apply sa sarili mo. Pero hindi ako masyadong maano sa internet na parang magagaya ko yung ganong Sa akin naman sa mga nakikita ko sa social media, napapanood o nakikitang quotes, dinedepende ko rin sa situation ko, sa sarili ko kung i-apply ko ba talaga yun o hindi. Tinitingnan ko muna sa emotion at feelings ko kung applicable ba yung ganong bagay. Kung hindi muna. Kung oo, i-apply ko yung mga natututunan ko, nakikita ko sa paligid. Sabihin natin, sige, nakita mo sa social media. Once na nagawa mo na rin naman, hindi mo maaalala rin sa social media rin yung diba? Para marirealize mo lang siya pag nagawa mo na, natatama mo na. Kaya ako natanong yun kasi may mga times na may pinagdadaanan ako. May mapapanood or makikita ako na relate, same situation na nangyayari sa akin. Minsan drained ako, depressed, malungkot, galit, mga ganun. So parang tas may makikita ako na quotes or mapapanood na realization, ganun. So magsisimula mag-isip na in a positive way. Like hindi mo malungkot ka na nga, depressed ka na nga, dadagdagan mo pa ng negative thoughts. Doon ka magdadalawang isip in a positive way para ma-redirect mo yung sarili mo, yung pag-iisip mo. Ano yung pinakaayaw nyo dito sa Torino? I mean in general sa mga Pinoy na parang may ginagawa silang hobby na hindi tama. Alin yung mga bagay na parang normal na sa Pinoy yung mga ganito, may ginagawa nilang
hindi maganda, pre. Ano yung parang toxic trait ng Pilipino? Para sa akin naman, sa surrounding ko sa mga nakakasama kong Pilipino dito, kasi hindi ko naman masasabi na nakakasama ko lahat ng Pilipino. Na parang lagi silang nag-uunahan sa credits. Yung credits laging para nasa kanila. Parang nag-uunahan sila ng kung sino ang may pabangawan ng pangalan. Yun lang yung sa surrounding ko mga nakakasama kong Pilipino sa Torino. Ewan ko sa mga ibang environment. Para sa akin, yung nakasanayan din ng mga Pinoy, lalo na sa mga malalaking circle of friends, na pag wala ka, pinag-uusapan ka. Hindi naman lahat negative way na sinisiraan ka, pero iba yung pinag-uusapan ka na wala ka, like haharap ka sa kanila nang wala kang alam. Yun kasi worst feeling eh. Pero feeling ko kasi parang minsan kailangan din i-clarify yung ganun. Kasi isipin mo parang kung may ganun ka palang kaibigan para sa akin lang, ba't mo rin pinapatagal pa, ba't hindi mo pa rin itanong, lalo na't nakakasama mo na din. Kasi total kung may ganun ka na rin naman na tots na parang pinag-uusapan ako sa likod. Diretsahin mo na rin, pre, to the way na syempre malaman mo na rin talaga yung sagot, yung talagang binabox up ko ba talaga o hindi, di ba? Mas better yan para lang sa akin. Kaya may mga circle of friends lang ako na maliliit, pero real ones, talagang solid, kesa yung madami, kayo-kayo lang din nagsisiraan. Hindi rin healthy para sa mental health mo na marami kang kaibigan na ganun. I-keep nyo lang yung maliliit na friendship, pero totoo. Topic. May tanong ako sa inyo, malapit-lapit na tanong na, sige, 5 years na lang, kung kakausapin nyo yung dating kayo. Siyempre, iba yung takbo ng buhay mo 5 years ago, di ba? Tapos, makakausap nyo yung ikaw na current. Ano yung pagkakaiba nung 5 years ago na ikaw sa 5 years na ngayon? Kung kakausapin ko yun sa sarili ko, magiging gentle ako. Dahil kasi sa sarili ko, magbibigay talaga ang advice. Mabigat para sa akin, magbitaw ng mga salita. Dahil kasi alam ko kung ano talaga yung sasabihin kung ano. Nakikita ko, ganun. Ayun lang, magiging gentle ako sa kanya, ganun. Para sa akin, magtatampo ako sobra. Sobrang laki kasi ng tampo ko talaga kung isipin. Para kasi ako nakulong na parang sa isang circle, nakulong ako sa mga toxic. Tapos parang full of insecurities talaga ako. Tapos parang nahihiya ako lahat sa mga tao, ganun. Kung sino-sino mo nakakasama ko. Sobrang disappointed lang siguro, ganun. Siguro yayakapin ko. Tapos kiss. Para saan sasabihan ko lang na gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Kasi may mga times na dati talaga na hindi ko nagawa yung mga gusto kong gawin na at saka yung nararamdaman kong dapat kong gawin. Ang masasabi ko, invest money. Ano? Invest money. Let's go! Yung sa akin naman, kumakausap ko yung 5 years ago na dread. Kasi lagi I was so immature nung time na yun. I was always confused. Lalo na sa love. Napabayaan ko talaga yung puso ko. Napabayaan ko talaga yung pagmamahal ko sa tao. Hindi lang about sa mga tao na kaibigan, family. Talaga napabayaan ko in general. Lalo-lalo na sa family talaga. Lumayo yung loob ko. Tapos lumapit ako ng lumapit sa ibang tao, ganun. Yun talaga yung unang-una talaga sa lahat. Family, yung pag sinabi mo love, family. Bago ibang tao. So, kung kakausapin ko yung dread na 5 years ago, masasabi ko lang sa kanya, guide your heart, control your emotions. Ito topic ko, how you stop your emotion? About emotions, yung pagpigil ng emotion, depende sa sitwasyon nga na, or galit, malungkot, di ba, mga ganun. Iba't ibang emotion ang meron ng isang tao. So, gagawin ko example is, nainis ka or galit ka. Siguro sa pag-sitwasyon na yun, lagi ako nahinga ng malalim eh. Natawa si Zay. Naisip kasi ako. Ano? Naisip ko, hindi ko ini-stop yung emotion ko eh. Pag galit ako. Pag masaya ako, pag in love, talagang pinapamaya ko yung sarili ko. Kaya na lumulubog ako lagi sa lahat ng emotion ko eh. Kaya natatawa ako dito sa gilid mag-isa. I was saying na kapag example lang yun, isang example lang. Pagkagalit ako, lagi kong ginagawa is huminga ka muna na malalim. Huwag mo i-out agad yung reaction. Kasi yung emotion mo, konektado sa reaction ng tao. So, kung may mafe-feel kang emotion na galit, malungkot, masaya, ganun. Unang-una mong iko-control is yung reaction mo. Kung paano ka magre-react. Lalo na kung may kaharap kang ibang tao. Oo, kasi may mga times na sasanay na akong Kasi nagtatrabaho nga ako sa restaurant, no? Siyempre, nasanay na ako na parang okay lang lagi, ganun.
papakita mo sa mga nakakarap mo, okay lang. May mga times, bago muna, kunwari, babanyo ka muna, ano ka lang doon. Konting iyak, tapos mabilisan lang. Tapos kala nila, chongke ka. What daw po? Sabi, pulang-pula yung mata mo agad eh. Pulang-pula agad yung mata ko. Sabi ko. Pero para sa akin, kung gusto mo talaga i-control yung ano mo, bigay ka muna ng time sa sarili mo. Hindi sa akin. As long as kaya ko talaga, iniintindi ko talaga yung tao. Tapos pag naiintindihan ko kung paano siya gumalaw sa way na gusto niya, doon ako kumukuha ng lakas ng loob para isipin din kung ano yung gagawin ko para mapakasamahan siya. Kaya pag sa mga, kasi minsan sa mga work, di ba, parang minsan kailangan mo talaga pakasamahan. Minsan hindi mo ma-adjust yung ano mo eh. Tinatry ko munang intindihin. Tinatry ko muna kung paano siya intindihin, kung bakit siya ganun. Malay mo hindi siya ganun eh. Stress lang, malay mo tinatry ko muna intindihin lahat ng bagay. I'm still learning. It depends on kung paano ako gigising. Hindi, joke lang. Kasi syempre, depende sa situation din, di ba? Magkakamali pa rin tayo, pero mahalaga dyan, matuto tayo sa mali natin. Dapat realize mo din na nagkamali ka, di ba? Kasi syempre, kung hindi mo rin iisipin na nagkamali ka, kailangan tanggapin. Kaya I'm still learning. Break time! Kala niya yung break time namin, inom na to. May gusto po mag-donate sa inyo ng microphone. Dito lang Number po one kami. po. Yung mas malaki. Yung mas malaki. Studio, Ganyan. Dito lang kami. Mike. Pero may mga times na once na may nasasabi sila, may dumadating sa yung realization na nakakatulong din minsan sa ano. Oo, nag-reflect din sa'yo. Reflect din. Kaya depende na kung paano mo papakinggan. Be, kunin mo yung mic para rinig ka. Pero, Kasi baka hindi ka... tama, nakakain kasi ako baka narinig yung ano. Yung ano sa... Then meron ako. Food trip lang! Food trip lang! Kung saan nakatitig. Naman nakikinig. Welcome po sa aming podcast outdoor. Let's go!